Sa gitna ng mundong puno ng ingay, tukso at pagkalito, muling inaanyayahan tayo ng mabuting balita na tumingin hindi lamang sa nangyayari sa paligid, kundi sa kalagayan ng ating puso. Ang talinghaga ng trigo at damo sa Mateo chapter 13, verse 36 to 43 ay hindi lamang kwento tungkol sa bukirin. Ito ay salamin ng ating buhay. May mabuti at masama. May liwanag at dilim. May kabanalan at kasalanan na sabay na umiiral sa mundong ating ginagalawan. Ngunit, higit sa lahat, ipinapakita ng Ebanghelyo na ang Diyos ay makatarungan, mapagpasensya at naghahangad na tayo ay maging tunay na trigo na mamumunga para sa kanyang kaharian. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, July 28, 2026. Ika-17 na linggo sa karaniwang panahon. Atin pong pagnilayan ang mabuting balita na ayon po kay San Mateo. Sa paliwanag ni Jesus tungkol sa talinghaga ng trigo at damo, malinaw niyang ipinakita na ang bukirin ay ang mundo. Ang mabuting binhi ay ang mga anak ng kaharian at ang damo ay ang mga anak ng masama. Habang binabasa ko ang Ebanghelyo, tila may tanong na bumubulong sa aking puso. Ano ba ang tumutubo sa aking buhay? Trigo ba o damo? Madalas nating makita ang kasamaan sa ibang tao. Napapansin natin ang pagkukulang, pagkakasala at kahinaan ng kapwa. Ngunit ang paanyaya ni Jesus ay hindi upang maging hukom ng iba, kundi upang suriin ang sarili. Baka sa kabila ng ating pagsisimba, paglilingkod at panalangin, may mga damo pa ring nakatanim sa ating puso. Galit, inggit, kapalaluan, pagmamataas o kawalan ng pagpapatawad. Nakaantig isipin na hindi agad pinabubunot ng Diyos ang damo. Siya ay mapagpasensya. Binibigyan niya tayo ng panahon upang magbago, magsisi at muling tumubo sa kabutihan. Ilang beses na tayong nadapa. Ilang pagkakataon na tayong lumayo sa Kanya. Ngunit hindi niya tayo agad itinakwil. Sa halip, patuloy niya tayong dinidiligan ng kanyang awa at pagmamahal. May darating na panahon ng pag-aani. Ito ang paalala ng Ebanghelyo na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyan. May pananagutan tayo sa Diyos. Ang bawat mabuting gawa, bawat tahimik na sakripisyo, bawat pagpapatawad na masakit ibigay, bawat pagtulong na walang kapalit, lahat ng ito ay may mga butil ng trigo na iniipon ng Diyos para sa kanyang kamalig. Ang pinakamatinding pangako ng Ebanghelyo ay ito. Ang mga matuwid ay mangniningning na tulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Hindi man tayo kilalanin ng mundo, hindi man mapansin ang ating kabutihan, nakikita ito ng Diyos. Ang tunay na kabanalan ay hindi palaging maingay. Kadalasan ito ay tahimik na katapatan sa araw-araw. Kaya sa pagnanilay na ito, inihiling sa atin ni Jesus na huwag tayong masanay sa kasalanan. Huwag nating hayaang masapawan ng damo ang trigo sa ating puso. Dinangin natin ang kabutihan, kababaang loob at pag-ibig, sapagkat ang buhay ng mananampalataya ay hindi lamang pag-iwas sa masama, kundi
pamumuhay bilang mabuting binhi na magdadala ng liwanag sa mundo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa iyong salita na sumusuri at nagbibigay buhay sa aking puso. Alisin mo ang mga damo ng kasalanan at pagkamakasarili na unting-unting sumisira sa aking pananampalataya. Tulungan mo akong maging mabuting trigo na mamumunga ng pag-ibig, kabutihan at katapatan. Sa iyong awa, naway maging karapat-dapat akong magningning kasama mo sa kaharian ng Ama. Amen.